Disclaimer lang, hindi po ako OB at wala pong makakatalo sa pagpapa-DNA testing ng bata para po malaman kung yan po ay anak ng kapartner nyo or ng kung sino man. So, para po mas maintindihan natin, ayan, basahin na lang po natin para mas maunawaan natin ito. Pero gagawin ko po yung abot ng kaya ko para ma-compute. Tingnan po natin kung possible. Okay? So, ito po ang kanyang question. Hi po, Doc. Ask ko lang po and sana magkaroon po kayo ng time para masagot po itong katanungan ko. Ganda ng ano ko. And one favor po, please pakitago na lang yung name and profile ko in case na ma-post din po itong question po. So, ito na yung kwento. May live-in partner po kasi ako. 7 years na kami and may naging babae po siya. Ngayon, itong girl po, nag-PM sa akin, sabi buntis po siya. Oh my God. At nabuntis daw po siya ng partner ko and ang regla niya po is first week ng Feb po and may nangyari po sa kanila ng partner ko po February 21 ng madaling araw. Pero yung tiyan niya po is 8 weeks and 1 day na po ngayong April 4. Tanong ko lang po, may chance po ba na iba yung tatay ng dinadala ng girl po? Thank you po sa sagot, Doc. Sobrang laking tulong po ng sagot niyo po kasi sobrang gulo na po yung bilang po pala nung weeks, nung pagkakabuntis ng girl, nakabase po yun sa result mismo ng ultrasound po. Ayan. Nung tanong natin kasi is kailan ang kanyang LMP or last menstrual cycle or last menstrual period. So, ang ibig sabihin po niya ay unang araw ng huling regla. So, first day of your last mens. Okay? So, ang sabi is February 6, 2025. Ngayon, nagpa-ultrasound daw yung babae is March 26, 2025. At ang result na nakalagay doon, as in naka-indicate doon is 6 weeks. Ngayon, sige, kapag kukumpitin kasi natin yan, mano-mano, so, ang last na regla is Feb 6. So, ang natira sa February is 22. 22 days na lang. And then, March 26. So, kapag inad mo yan, pag inad mo yan, lalabas is 48. Yan, 48. Ngayon, yung 48, i-divide natin ng 7 days. Kasi merong 7 days in a week. So, ang lumabas dyan is 6, tapos 42, then minus mo yan, then 6 ang lumabas. So, ang pinagbubuntis ang tiyan ng babae, base sa kanyang LMP or last menstrual period or base sa kanyang unang araw ng huling regla ay 6 weeks and 6/7 days. Pero sa kanyang ultrasound ay 6 weeks. So, dikit yung kanyang result. At ito naman, gamit pa rin ang kanyang LMP. So, itong Feb 6, 2025. So, pag yan ang pinagbasehan natin at kung 28 day ang cycle niya is papasok na ang conception or nabuo ang kanyang pinagbubuntis or nagkaroon ng contact is Feb 20. Ibig sabihin lang po niyan ay doon po siya nag-ovulate. Siyempre, kinabukasan kung nag-Feb 21, tapos nagkaroon ng contact, meron po doong egg. So, definitely, pwede po mabuntis talaga yung babae. So, kung titingnan po natin talaga, possible po na yung partner nyo po yung nakabuntis. Ngayon, ang question naman po kasi dyan is, meron pa po bang ibang katalik yung babae? Kasi kapag po merong ibang katalik, syempre ibang usapan naman po yun. Pwede po kasi yung nabuntis din naman ng iba. Kung meron po siyang iba pang nakatalik. Pero kung halimbawa, wala po siyang nakatalik na iba kung hindi yung partner nyo lang po. So, definitely, mabubuntis po yung babae is because of your partner po talaga. So, ang pinaka-best po talaga na gagawin ninyo after this is to do paternity test or ipa-DNA testing nyo po yung bata para po malaman kung yan po talaga ito sa partner ninyo. Or kung sakali naman po na hindi nyo na po ipapa-DNA, mas makita nyo po yung character ng bata kapag lumabas na. Kung kamukha po yan ng asawa po ninyo or ng partner po ninyo. So, sana po ay makayanan nyo po ito. Kung ito man po ay problem ninyo or maayos po ninyo ito. So, hindi ko pa rin po kayang sabihin na sa kanya po talaga kasi hindi po natin alam yung full na details. Pero,
yes, meron pong possibility na sa partner niyo po yan. Base po sa computation po natin, ang conception date is more or less Feb 20. So, sana po ay nakatulong. Ingat po at bawal magkasal.